Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Tanim droga, modus sa airport ay tila ba nagiging mainit na. Presidente Kuting ng Norte, mastermind sa pagtanim droga modus dito sa airport dahil nga sa kanyang kabangagan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kaya pala ang mga drugista sa ating bansa at ang tinatawag nating mga nagtutulak ng pinagbabawal na push-ups ay tila ba mainit na dahil nga dito sa administrasyon ni Kuting na hinahayaan lang ang mga lords na ito na mag-control sa ating bayan. Katulad na lamang na nangyayari sa ating mga airport, kaya mga kaibigan sa ating mga OFW na nagbabalak umuwi, ay meron tayong babala sa inyo na mag-ingat-ingat sa mga tinatawag nating nag-check ng inyong bag dahil nga ang tanim push-ups sa airport ay tila ba talagang umiinit na. Kung ating pang maaalala, yung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte ay sikat na sikat ang tanim bala. Ngunit ngayon ay talagang umiinit na nga ang tinatawag nating tanim bushab sa ating mga airport dahil nga dito sa pamamahala ng administrasyon ni Presidente Kuting kung saan mga kaibigan ang mga durugista talaga ay umiinit na at talagang nagsisilabasan na. Katulad na lamang dito sa airport dahil nga sa kakulangan or dahil mga OFW ay umuwi na walang kamuwang-muwang sa ating bansa ay nabibiktima ng tinatawag nating mga durugista na ito na tinatawag nating talagang gustong magkapera at ganito na lamang ang kanilang ginagawa. Ito namang si unang ginang na si Liza Tanas may bagong katsuktsakan. Tila ba talaga ang mag-asawang ito ay talagang vangag na dahil sa paggamit nila ng pulveron. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na kung nasa tamang isip ka ay hindi mo gagawin ang mga ito. Kaya lamang mga kapatid ay talagang nasobrahan na sa paggamit ng pulveron ng mag-asawang ito. Kaya na lamang mga kapatid ay kung ano-ano na ang nangyayari sa ating bansa. Kaya nga mga kaibigan ay hindi na rin maiwasan ng ating mga mamamayan at mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Kung alisin natin si Bato, merong iba na papasok o mananalo. Mas mabuti na si Bato kesa may pumasok na iba na Kuting lineup. Iboto po natin ang lahat ng Duterte lineup for senators. Kailangan na maipamukha natin sa administrasyon at anti-Duterte na malakas pa rin ang Duterte. Vote straight PDP laban para sa bayan. Huwag iboto ang timbangag para hindi na sila makapasok at makaupo pa sa Senado at mawala na ang timbangag sa gobyerno. Support Team Duterte straight PDP lineup, ibotoan lahat at itaas ng kamay ni PRRD para sa tunay na pagbabago ng bansa sa kinabukasan ng bansa para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Number 1 ko si Kong Marcoleta kahit nung 2022 na nag-back up siya kasunod kay Marcoleta. Duterte na, Attorney Vic in orders na party list, Kadok, Badoy at Ka-Eric. Iboto po natin Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Harry Roque, Attorney Trixie, Kong Pulong Duterte, Baste Duterte for Senators, no to artista sa politics. Attorney Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Harry Roque, Attorney Trixie Cross Angeles, Attorney Glenn Chong, Baste Duterte, ex-Agent Morales, Dr. Willie Ong, Dr. Badoy, Ka-Eric, FPRRD. I'm from Region 8. Kailan lang nasa Maynila ako para sa isang pagtitipon, sakay ako sa isang taxi papunta sa venue. Nag-usap kami ng driver, kinamusto ko siya sa sitwasyon ng mga komunidad natin sa Maynila. Biro nyo ang sagot, nagsisibalikan na ang mga durugista. Palala tayo ng palala. Ngayon ang tamang panahon para magpalit ng sistema. Well, para nga sa kabuang promosyon at detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat. Diba, syempre kayo,
kayong like yung mga nasa Amerika, nasa Europa, 'di ba yung mga anak ninyo umuuwi sa nagbabakasyon. Gusto nyo lang magkaroon ng fun. Pero tignan mo yan, wala pong mangyayari sa reklamo yung nawala ng Rolex na dinrag up nila. Wala nang mangyayari dun. Kasi kasabwat. At saka yung bar na yan, napag-alaman, sabi ng ating mga source, talagang may kapit sa bangag na administration. So, na-expect nyo, warningan nyo ang inyong mga anak, lalo na yung mga balikbayan, wag po kayong pumunta dyan sa Taguig. Sabi ni doon, I don't know, hindi ko alam ilan ba ang bars dyan sa may BGC area. I don't know kung ilan ang bars, 2, 3, 4, basta pinupuntahan daw yun ng mga artista at ng mga politiko at may kapit kay bangag. Yan po ang modus ngayon sa inyong mahal na inang bayan. Alright? Another thing, I think, sabi ni Desiree, ingat kayo, gay bar na lang here sa Timog, sabi ni Ma'am Raga. Baka meron din. Sabi ni Sir Zorro, kapag ang leader ay weak, tapos adik, wala talaga mangyayari. Wala talaga mangyayari kasi lingid sa inyong kaalaman. Okay. I have a friend, Chika Boom Boom. I have a friend. Maybe I will invite my friend there. You know, marami naman akong friend. Okay. I don't know if kung tama bang sabihin ko to. Wait lang. Okay, here's, ano na lang, ganito na lang. Wag na lang muna nating ibuhos. Okay? But anyway, may bagyo dito. May bagyo. So, ang eksena, mga palangga, napag-alaman, di ba, weekend. Weekend dyan sa Pilipinas, Sunday dyan. Si Bangag ay, sabi ko nga kanina, nag-birthday vlog tayo, ay wala dyan sa Pilipinas. Okay? Namasyal. Hindi ko lang alam kung nakabalik na. Nung weekend, magkatapos siya mag-picture-picture na pumunta sa Batanes, nagbigay ng 25 million na ayuda sa mga nabagyo at nagbigay ng 100 million sa Ilocos Norte. Ganun lang pinamimigay ang pera. Na kunwari, ito sa mga, although may makikita ka na bigay-bigay ng bigas, pero after niya magbigay-bigay mag-pictorial, yung mga buwaka ng inang mga PSG na kasabwat niya, hindi pinapaalam sa inyo, hindi na alam ko pa kung saang bansa, na lumayas ang buwaka ng ina. Hindi ko alam, baka nakipag-orgy sa Thailand o sa kung saan man, kasi alam mo naman sa Thailand, di ba? Anytime pwede ka mag-orgy doon, di ba? Yung mga bangag-bangag dyan. I don't know kung saang lugar. Alright? So wala si Bangag dyan. Weekend getaway. Okay? Yang pagbibigay-bigay ng mga ayu-ayuda na yan, bullshit yan. Okay? Ulit-ulitin na lang natin na ginagawa kayong kaawa-awa. Ang claim nila na 100 million dyan sa Ilocos, for sure, hindi yan ibibigay ang 100 million na yan. Baka ang ibigay lang sa inyo, 5 million. Ang 95 million ibulsa ng mga jutang Ginimes. Ganon din sa Batanes, nabigay daw ng 4,000 katao. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang patutunguhan ang direksyon ng gobyernong ito dahil hinahayaan ninyo. At alam ni Bangag na bagsak siya sa rating. Bagsak siya dahil ang ginahire nila ay trolls. Now, i-connect natin sa trolls. Sa Laos daw nagpunta. Sa Laos ba? O basta lumayas siya. Yan ba ay, what kind of visit is that? Nagtakas ba sila ng pera? Suminghot ba sila doon? Karapatan ninyong mga mamamayan. Alright? Karapatan ninyo na malaman kung saan pumupunta ang bangag. Dahil pera ninyo ang ginagastos niya. Yung mga nakapalibot sa kanya, yung mga PSD niya, yung mga kinakangkang dyan o whatever, kung ano pa man, bayad ninyo. Ngayon, paano natin malaman, di ba, na si Bangag ay majority ay wala na talagang trust sa kanya. Di ba, recently, trust rating, approval rating ni Inday Sara, ang taas over sa kanya. Ito, kasi check ko lang. Tignan ninyo. Ito pa napupunta ang inyong pera. Natin, ha? Sabi ko sa inyo, di ba si Lisa Tanas ay nag-hire ng mga trolls, ganun din si Bangag. Alright, tignan natin tong kanyang kabangagan. Ito ba yon? I think this is, okay, tignan natin.
Mula sa lawag, nagsagawa si Pangulong Bangag ng area inspection sa Ilocos Norte upang suriin ang lawak ng pinsala ng mga nagdaang kalamidad at nabigyan ng epektibong solusyon ang mga nangangailangan ang mga pangailangan ng probinsya. Okay? Oh my God. I think you have to go down. Buksan daw yung yung garahe. Okay. Ay, nako. Okay, tignan muna natin. Hello, someone's there. Hello. Narinig ko yung boses mo. Naka-speaker ka pa. Alright. Gusto mo talaga i-broadcast yung sambayan ng Pilipino. Gusto mo talaga i-broadcast? Gusto mo talaga akong sapawan, Teka lang, sandali lang. Alright. Nakakaloka. Gusto ko sapawan. Okay, here. Okay. Eto mga palangga. No, tingnan mo Okay, tinignan ko si Bangag Okay? Si PM Chan. Okay. So tingnan ko yung post ni Bangag. Ayan, mga drama-drama ni Bangag. So tinignan ko kasi nga habang nagkakantahan, sabi ko, tingnan ko anong ginagawa ng hinayupak na ito. Okay. Number 1 na nag-comment kay Bangag. What? Tell me if I can open the okay. Here. Sabi mo na sa akin. Okay, si Jaden James. Ayan ang nagko-comment kay Bangag, mga baby. Mga baby galing sa iba't ibang bansa. O, tingnan natin. Ano sabi ni Jaden? The government's committee to disaster risk is truly commendable. Okay, hanap pa tayo na nag-comment kay Bangag. Si Mia Iliana, ayan, 0 likes, 1 follower. O, di ba? Dito na pupunta ang inyong pera. Ang sabi niya, I hope this proactive approach to natural disasters continues. Okay, tingnan natin. Ayan. Ay, sabi naman ni Ants Entertainment, I hope this becomes a model for other leaders. Feeling ko mga taga-ibang taga-ibang planeta. Okay, tingnan natin. Okay. Kung hindi cartoon character, mga kababayan, saan yun? Kung hindi cartoon character ang nagko-comment sa kaniya ay, ayan, ito pala si Carlos Robles. 0 likes, 1 follower. Ito ka ba nga, putang ina ka? Dito na pupunta ang pera ninyo, mga kababayan. Kung titignan ninyo, ito kahit pumunta kayo doon, di ba nung nakaraan, ang chinek natin si Lisa Tanas. Ito ang nagko-comment kay Bangag, mga kababayan. Puro lahat ay, kung hindi, tignan mo, pati ito, ito, mukhang, pati si, yung niya, ito, mukhang troll din, pero ang kanyang, ang kanyang profile, Lenny Kiko. Ayan, pero, ilan to? Okay? Lenny Kiko, di ba, nag-ano na, pero ito ay troll din ang kanyang profile. Itong isa. Ang galing ng sinabi. Maraming salamat sa ating gobyerno sa mga hakbang ninyo para sa disaster resilience. Halos copy-paste. 0. 0, 2 followers. Nakita niyo ito mga kababayan? Halos lahat, pag pumunta kayo kay Bangag, lahat ng nagko-comment sa kanya 0. Ayan, tangina ka Marcos Jr. Yan ba? Yan ba natutuwa ang Pilipino sa'yo? 0, puro troll. Troll ni Lisa yan. Troll mo yan. Dito na pupunta kung magkano ang bayad sa mga trolls. Maybe they're paying like what? 1,000? 2,000? 5,000? Well, alam naman natin na mayroong 5 mil, si Lisa Tanas, di ba? Meron siya binabayaran na firm na 5 million pesos a month. Yung firm. Magkano si Bangag? Tignan niyo mga kababayan. Sino to? Sino to nagpupuri sa kanya? Lahat 0. Ayan. Anuhin nyo. 0 likes. Sino ito? Kailan ba to? Tignan natin yung about ng page. Kailan to ginawa? January lang of 2024. So mga bagong page. Sabi ng isa, oh my goodness, ginagago kayo. Itong si Cyrus Cordero, 0 likes. Tignan mo, ito po mga kababayan. So kailangan maging proactive.
proactive kayo para mag-check dito sa mga kalitsyahan na sabi niya, sobrang commendable ang aerial inspection na ginawa ng gobyerno sa Ilocos Norte. Ipinakita lamang nito ang malasakit ni PBBM sa mga tao. Ito ay mga copy-paste o ito yung mga sinusupply ni Bangag Jr. o ng kanyang mga tauhan para mag-comment. Okay? ODM, how are you? Tingnan natin, lahat halos, kung hindi cartoon character, pusa ang nagko-comment sa kanya. Ayan, 9 friends. Ito si Samantha Bernardo. Ito si Samantha Bernardo. Bakilala niyo to. Sabi niya, good job, President. Aso. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Bangag na po, adik si Marcos Jr. Paulit-ulit, gustong kalimutan yung mga jutang ginimes na mga nakaupo ngayon, abalang-abala sila sa pagtakbo. I will talk about yung mga tatakbo later, pero bigyan natin ng chance yung mga bagong pangalan. Huwag na kayong bumoto ng paulit-ulit na mga tumakbo o na mga pangalan o mga convicted. You give a chance dito sa mga bagong pangalan. Okay? Bagong mukha. Na totoong bagong mukha. Hindi yung lumang mukha. Minda Diaz, di ba? Aso, gusto mo. I can go on and on and on and on. Di ba? Lahat ito tinignan ko. Halos sa lahat ng post. Ito pang isa. Ina Ming Cruz. Sabi ni Ina Ming Cruz, napakabilis ng aksyon ng gobyerno sa pag-inspect sa pinsala. Pag kinlik mo ganyan, okay? Pag kinlik mo, AI. So mga kababayan, akala nyo simple-simple lang ito. My audio is still good? I think my audio is still good. Tika na kung lumalabas yung yung alindog ko. Pa-check ka ng alindog. Ng alindog ko. So, ang ibig ko sabihin, yes, sabi ni ODM, okay pa rin ba? Open ko yung car? Okay. I'll open the, ito kagandahan ng electric car, no? Pwede mo open dito sa mo. Kasi meron akong mga dun eh. Ayan, no? Open na. Open na. Alright. Open na ba? Naghang. Okay, I think it's open. It's open. Okay, go. Anyway, pasensya na. May mga, may kasi, may mga bisitang, may mga naiwan. So, ngayon, dito ko po pinapakita sa inyo, ang sinasabi ninyo, nakakapagod, araw-araw na lang ganito, araw-araw na ganito ang buhay. Pero kailangan nating manindigan. Kailangan nating, ang tawag dito, kailangan natin talagang labanan itong mga hayop na to. Doon pa lang sa pinapakita ko sa inyo. Puntahan nyo mismo yung yung Facebook ni Bangag. Yung mga nagko-comment trolls, alam niyo po, hindi yan basta-basta. Ibig sabihin yan, yung pera ng bayan is napupunta sa pagbabayad ni Bangag ng trolls. Aminado naman siya, di ba? Nung pagkapanalo niya, akala mo joke-joke lang, na nag-hire sila ng trolls. Without us knowing, nag-hire talaga sila ng trolls. At now ngayon, lahat ng mga nasa gobyerno, ngayon, yung kanilang mga website, nag-hire sila ng trolls. Kasi wala nang pumupuri sa kanila. Ang pumupuri sa kanila ay yung mga nakikinabang o yung mga binabayaran nila mga dugyot. Di ba? Yan ang ginagawa nila. At pwede nilang gawin, at ayon sa aking ito pa, napag-alaman ko. Okay? Ayon sa kanilang mga dyan, ng mga, yung mga troll team nila, gagawin, ito mga troll na hawak nila, gagawin nila kay Inday Sara o kung saan, kunyari puro-purihin para pareho lang ang dating, si Sara may troll, may ganyan-ganyan. Pero ang author nitong mga troll na ito, itong gobyernong Bangag. So ngayon, yung mga trolls na ito, papuntahin nila doon kay Inday Sara. Okay? Para guluhin nila yung engagement. At sasabi, lahat ng kasinungalingan, lahat ng katarantaduhan, ginagawa ng gobyernong ito. Imagine nyo, ilang milyon kada buwan since nang umupo si Bangag.
ang binabayad nila sa trolls. Wala pa po yung mga ninanakaw nila sa inyo. Sabi nga ni Trollbuster, wala pa yung sa smuggling. Sabi ni Yolanda Connington, I have been checking the comments and check the profile and it seems ang dami talagang trolls. Yun nga palangga. You can go there. You know, hindi ko to gawa-gawa. Pumunta kayo, doon na pupunta ang pera ninyo. Kasi ang ginagawa nila ngayon, abala sila sa eleksyon 2025 para ma-control na pa rin nila ang Congress and Senate at para maisakatuparan ni yung daw may saltik. Itong si Tambaluslos, pagdating sa 2028, akala mo naman manalo ang hinayupak, di ba? So kaya di ba, pattern nila yun para sirain si Bangag. Ay, si Bangag. Si Inday Sara. Yung si Lisa Tanas na yan, demonyo yan. Grabe, may sinend dyan, may nag-send sa akin, I forgot kung anong-ano yon. Yung mga kalsada sa Nueva Ecija, ang tino-tino, binabakbak nila. Ano na kung anong district yon? Bakit nila binabakbak? Ang tino-tino ng kalsada, imbis na yung pondo na yan ay, ipaayos sa mga kalsada, sa mga bulubundukin, yung mga hindi naaabot. Okay, hindi mga naaabot ng, alam mo yung mga batang tumatawid sa tulay o mga bako-bako yung kanilang mga daan. So dyan sa Nueva Ecija at iba pang mga lugar, ginigiba winawasak yung daan. See this, and if you allow this, mga kababayan, hanggang Pasko, pag hindi nyo tinanggal si Bangag, okay? Patuloy kayong araw-arawin, nabubuhay, buti pa yung mga trolls. Walang kahirap-hirap, pupurihin lang si Bangag. Yung mga ayuda nila, di ba? Okay lang, nabigyan yung mga kapuspalan talaga na kailangan talaga pag binagyo. Pero ginagamit na nila yung ayuda. Kumbaga, ayuda republic na tayo. Kasi ang ayuda, binibigay lang yan, okay, sa talagang nangangailangan. Although, ang dami nangangailangan sa Pilipinas, pero dapat nga, ang mga pondo na yan, billion-billion na. Ibigay yan sa mga proyekto, roads, bridges, education, healthcare, opportunities, livelihood programs. Pero gusto nila, ulit-ulitin na lang ba natin, gusto nilang saksakan kayo ng saksakan ng 5 kilong bigas, 4 na kilong bigas. Imagine mo kung di ba ng putang inang Marcos Jr., siya pa mag-aabot ng bigas, trabaho niya ba na magbigay ng ayuda, na mag-abot ng 5 kilong bigas? Campaigning yan, ginagamit nila ang pera ng bayan, hindi pa nga, wala pang declaration, wala pang, yung official, kung kailan ang campaign period, kinakampanya na nila yung kanilang mga slate. Kasi nandoon si Bangag, so magsasalita si Bangag, iboto nyo, si ganito, si ganyan, yung mga putang ina kong mga kasama, iboto mo, ganito, ganyan. So ngayon, yung mga tao, mga palangga, yung mga tao, ingay ko daw. Ay, nako. Yung mga tao, mga palangga, what? Shh, oo nga eh. Ay, wala, nag-karaoke kayo eh. Anyway, so ngayon, mga palangga, ano oras na ba? Sorry, 2:30. Nakapasok na ba? Ba't kasi kayo nag-iwan ng mga bagay-bagay sa buhay? So anyway, mga kababayan, okay, good. Okay, so, ang nangyayari ngayon, mga kababayan, binibili kayo ng, well, my God, pera nyo yan. Pera ng bayan yan. Tingnan nyo ngayon. I advise you, don't vote dun sa mga nakaupo na o umupo na wala namang ginawa sa bayan. Katulad ng Tulfo Brothers, forget about them. Mga kiss-ass, ang mga jutang ginina, dati Duterte. Tignan nyo ngayon. Nagkiskipay na. Di ba? Nakumasa na yung si Ramon Tulfo. Dati, batikos ng batikos. Sa Bangag noon. That was last year. Di ba? Pero ngayon, tumikot na. Kasi napapaboran yung pamilya nila. Don't vote doon sa mga Tulfo na yan. Mga walang paninindigan, puro lamang mga yabang-yabang. Oh, ganyan-ganyan, sumbong mo kay Tulfo. Tangay na, hindi nga nila makalaban yung mga tao talagang dapat kalabanin, yung mga polboronic eh. Ang alam lang ng mga Tulfo, yung mga chismis sa kanto. Oh, another one, si De Lima, nakakalalaya lang.
tatakbo na naman. Ano ba yung mga slogan nila? Nandito kami, tatakbo kami para sa mamamayang Pilipino. Putang ina, ang tagal na nila dyan. Mamamayang Pilipino pa rin. Dapat noon. O ano, magko-concert na naman si Dilima sa loob? Sa nang Bilibid. Nakita niyo, nagsayaw-sayaw siya doon. Huwag nyo nang iboto yung mga inayupa. Lahat ng luma, itapon nyo na. Unless na may ginawa silang mabuti. Katulad ni Marcoleta. Yan. I don't know, si Attorney Vic ba? Ang tawag dyan? Tatakbo. Ayan, bagong mukha. At matalino. Oh, sino pa ang mga pwede natin iboto? Iboto nyo yung party list. Diba? Dapat na-abolish na ngayon Congress and Senate. Ako, sa totoo lang, kung ako nga tatanungin nyo, ayoko nang may eleksyon. Kasi, tangay na. Abalang-abala sila, pero tahimik sila sa mga ginagawang kababuyan ng bangag na ito. Ipanaw Sambayanan. Yan, ipanaw si Doc Lorraine, si Ka Eric, at saka si Marlon Busantog. Okay, I'll talk about that later, no? Isa-isayin natin. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin na ipanaw. Tanong natin si Doc, baka pwede siya interviewin. Okay. Sabi ni Marian Videna, si Jimmy Bondok, bagong mukha, go. Nag-abogado o nag-aral. Yan yung mga bagong mukha. Let's give them, bigyan natin sila ng chance. Baka sakaling may gagawin kasi wala pang record ng pagnanakaw. Okay, sino pang bibigyan natin? Alisin na si Lito Lapid at Amy Marcos. Tumanda na yung mga buwaka ng inang yan. Si Amy, of course, huwag niyong iboto manggagamit. Lalo lahat kayo ng mga Duterte supporters, gusto niya lang kunin ang inyong support. Huwag niyo nang iboto yan. Kaya lang, again, may problema tayo. Dahil yung dayaan sa halalan. Kaya nga dapat talaga mapagbantay kayo. I don't know. Meron ng testimonya si Glenn Chong dyan, Attorney Glenn Chong, na nakipagsabuatan si Lisa Tanas sa Smartmatic ni isang tuldok na kaso. Hindi makasukasuhan ni Lisa Tanas si Glenn Chong kasi totoo. Kaya nga ayaw tumakbo ni Attorney Glenn Chong. Kasi gusto niya, hanggat maaari, pag tumakbo siya, wala na yung mga demonyo sa COMELEC. Kasi talagang dadayain nila. So ang laban na lang dyan ng mga kandidato, maging mapagmatsyag kayo, talagang dapat tutukan nyo yung mga COMELEC ng kung paano na-distrong ka rin. Dahil, mga kawatan talaga ng boto. Sabi ni Emilia Cruzada, B9, no. Sabi ko nga, yung mga luma na matagal na ang pamilya nila, nandiyan na sila lahat, na wala namang nag-improve sa buhay ninyo, sa inyong mga constituents, sa inyong mga constituents, sa inyo na mga constituents, sa inyong mga tao dyan, na nasa kasakupan, huwag nyo nang iboto. Boto nyo lang si si Rastaman ba yun? Natawa nga ako, di ba? Malay mo. Di ba? Huwag natin siya i-judge. Malay mo, di ba? Hindi sa panlabas ng kaanyuan. Madalas yung mga taong nasa kanto, nasa tambay, yun pa yung may puso. Yung tatambay-tambay, yun pa yung may puso eh. Maraming mga bagong pangalan na mga gustong mga tumakbo na, hindi sila kilala. Alam nyo, pwede natin sila bigyan ng chance, pero wala silang laban. Why? Unang-una, wala silang pera. Ang uso sa Pilipinas, bilihan ng boto. Sana wag yung ibenta yung boto ninyo. Remember, Attorney Glenn Chong, kinukwento niya sa amin, sa vlog, nung nakaraan, nung siya ay tumakbo ng congressman, okay, sa Biliran, Lone District ng Biliran. Yung kanyang kalaban ay namigay ng pera, 1,000 yata. I don't know, 1,000 ba yun? So siya, wala siyang pera. Ang nilagay niya lang ay letter o sobre. Okay? Parang hindi siya nangako. Di ba? Sabi niya, wala siyang maibibigay, pero sisiguraduhin niya na gagawin niya yung tama para sa kanyang bayan. And true enough, ginawa niya. 100% support ako kay Marcoleta, Bondok, at Ong. Si Doc Willie Ong, di ba? Kasi I believe makaka-recover siya. Makaka-recover siya. So, pumili kayo, sabi ni Orlando, to Diwata. Ginamit lang si Diwata. Kasi yung kasama niya dyan, anong pangalan ng kanilang party list? May napanood ako na interview kay Ted Filon. Yung first nominee nila na representante, forget about wag natin banggitin yung kanilang party list. Basta,
Basta anyway, yung kasama ni Diwata doon in interview, napanood ko, sabi niya siya daw ay vendor, ganito, ganyan, ganyan. Tapos nalaman-laman, piniga ng piniga, good job, Ted Filon. Piniga ng piniga, anong binibenta mo? Una, mga RTW, tapos may opisina, tapos trader pala, tapos meron palang contract, existing contract sa DSWD na kung di ako nagkakamali, 90, basta multi-million halaga. Nakita niyo yun? Gumagamit na sila ng tao. Maari itong si Diwata ay popular sa kanya mga pares-paresan na yan. So ginagamit sila. Okay? Ginagamit siya. Hindi natin, okay lang na hindi kilalang pangalan ang tumakbo. Pero wag naman yung mga bobo talaga o walang alam. Kasi kailangan nating mayroong alam at mayroong puso. Is it DPWH, sabi ni Lo Karate. Yeah, thank you. I stand corrected. So it's not the SWD. Pasensya ka na palang galing sa karaoke. Hindi naman ako nag-ginom. Lang ininom ko, kape lang at saka tea actually. Napagod lang ako. But anyway, DPWH. Yes. Di ba magkano yun palangga? Is it 95 million? 95 million, sabi ni Evelyn Ambrosio. Okay. Alright. Sabi ni Iris Bell, no to Philip Salvador, walang alam sa batas yan. True, kahit tinaas pa yan, hindi lahat ng itataas ni Pangulong tinaas na ba siya? Alam mo kung bakit? Mayroong pinost dyan na short video, si Pambansang Dalaga, nakita ko kanya, parang short clip lang. Parang tinanong siya ng reporter na parang anong makasasabi mo sa mga bashers o yung mga kritiko. Sabi niya, mamatay na kayong lahat ng mga bashers na yon. Actually, never ko sinabi sa inyong mamatay ng lahat ng mga bashers eh. Ginugurgur ko lang pa isa-isa. Pero alam mo yon, anong klaseng tao yan? Ibig sabihin, pag may nag-bash, capable siya, di ba? Na sinasabi niya, matsugi na kayo. So, ibig sabihin, pag dumating sa pwesto at pag kinriticize ko siya, gusto niya akong gurgurin. Pag, kunyari, na-election ng bonggang-bongga, tapos inano natin siya, binatikos natin siya, so pwede kang ipagurgor? Sabi ni OFW, Duterte ako, pero wag naman si Ipe. That's true. Sabi ni Trollbuster, nagpupwesto sila ng mga additional na kawatan sa customs para sa fundraising para sa election. Ayun na nga Palangga. Iboboto ko ang Team PDP, sabi ni Palangga. Sabi niya, alright. Okay? Ba't mo iboboto straight? Huwag ka basta-basta magboto ng straight. Okay? Sabi ni Anthony McKinley, as lang po si Bato. Anong ginawa ni Bato? Anong ginawa niya? Hindi na niya pinatawag si Lisa Tanas. Hindi niya pinatawag si Kumar. Panahon niya na para mag-shine. Nasasabihin niya para sa Pilipino, para sa BS. Duwag, talawan, walang balls. So no, X sa akin. Ayoko magpaka-plan. X. Takot kay Lisa Tanas eh. Takot sa bangag. Ang kailangan natin, ang katulad ni Rodriguez, ni Attorney Vic, na inilagay pa sa libro ang mga buwaka ng inang kabulastugan nila. Yan ang kailangan natin. Ay, sorry. Okay? Asa na yun? Wala na naman dito. Okay? So ngayon, yun ang kailangan natin. Si Bato, bahala kayo. Wala na mangyayari dyan. Nag-enjoy niya na yung power. Pinagtanggol niya ba mga Duterte? Nanindigan ba siya? Pagkakataon niya na kung paano niya gisahin si Lisa Tanas doon sa committee niya. Committee on Drugs and Public Order. Ano ba problema ng Pilipino? Yung talamak na pulburon na biktima na ang inyong mga anak. Takot kay Lisa Tanas. Ang sabi niya, di ba, tinanong niya, ipapatawag ba si Lisa? Hindi, titignan lang natin. What's the point of being chairman ng Committee on Pulburon and Public Order kung hindi mo ino-organize, hindi mo sinasaalang-alang ang buhay ng bawat Pilipino na nasisira dahil sa pulburon? Naniwala siya, good thing yun, naniwala siya na ang pre-op, authority to op na pinirmahan o na pinirpare ni J.M. Morales, ni agent ng bayan, ni Jonathan Morales, is legit, sigurado siya.
Pero kulang. Si Kumar, nasa na? O baka sabi niya, kakilala na si Kumar. Meron ba siyang relasyon kay Kumar? Ano ang kanilang transaksyon? Ipinakita natin lahat yan. Revilla, Escudero, Bangag, kasama ni Kumar. Dinig na dinig yun sa video na ang pwedeng magpapatay kay J.M. Morales ay si Kumar at saka si utos ni Lisa Tanas. Yun ang napakalaking bagay sana na magawa ni Bato. Ano yan? Pinampanya ko yan noong 2019. Ano niya? Ganun uli? Hindi na natin ipatawag yan. Jeje. No. Don't vote. Kahit na inano ni Pangulong Duterte yan. Baka nahiya lang si Pangulong Duterte dyan. Baka kinukulit. Like Lapid. Huwag na kayong bumoto ng ganyan. Kailangan natin, salansanin natin, tignan natin yung mga bagong muka. I don't know, hindi pa ako masyadong familiar sa mga, basta yung mga slate ni Bangag, huwag niyong iboboto. 0. Lalo kayong babangag ang buhay ninyo. Yes sa Ipanaw. Subukan natin. Ang tinatakbuhan naman nila Lorraine is yun, sa Congress. Subukan niyo yung mga bagong mukha na yun. Bago, yung mga luma. Okay? Yung mga luma, yung mga rebuilding in pay, mga convicted katulad ni Castro, putang ina, itapon nyo na yung mga yan. Imagine mo, ganun katalamak sa bayan natin. Kahit convicted, ay pwedeng magtakbo kasi hindi pa daw final and executory, sabi ng COMELEC. Nakita nyo, talagang grabe. Si Castro ay na-convict dahil ng dukot ng mga kabataan. Pero okay lang, nandyan pa rin. Nakita niyo yung pagiging wow, talagang talamak sa bayan natin. Balikan ko yung mga kapapasok lang, panoorin niyo yung first part ng vlog na ito para warningan ninyo ang inyong mga anak. Okay? Itong recent na ito, I think August, may nag-message sa akin, yung mga nawawala na ngayon dyan sa, ito, okay, sana yun. Ngayon, August 7 pa nga ito nangyari. Nawala yung mga cellphone. 4 na cellphone. Ang sinakyan niya ay Philippine Airlines. I don't think 6,000, almost 7,000 shares. So, Bisaya pa yung nag-post nito, kababayan na ako, gipangawat daw yung kanyang mga bagay. I will advise you mga palangga. Yung mga OFW po, o yung mga nagta-travel abroad, wag kayong maglagay ng gadget ng mga telepono sa check-in luggage. Kasi bibiktimahin talaga yan, lalo na sa Philippines. At saka parang, kung hindi ako, I don't know kung tama ako. Kasi parang alam ko, pag check-in ka ng luggage mo, tinatanong ka kung mayroong mga electronics sa loob. Tama ba? Kung mayroong mga electronics sa iyong luggage, yung check-in luggage. I'm not sure kung bawal yan yung mga electronic na yan. Kasi recently nagpadala ako ng sa kaibigan ko, may pinadala ako na inaanak ko ng relo. Not relo. Relo mura lang. At yung cellphone. So, kinary on. Okay? Sa carry-on luggage. Oo, tinatanong po. So, I think, kaya kinuha nila yon, baka isa yon sa parang, total, bawal naman yung nilagay mo yung mga gadget yan or whatever. I don't know. Pero it doesn't matter mga palangga. Yan ang modus ngayon ng mga jutang ginina. Okay? Sabi ni Sam Sanchag, asawa ng COA auditor. What about palangga? Yes, sinatanong sabi ni BF Channel. Okay? Pwede kong boto niya si Salvador. Ay, nako, Diyos ko po. Magiging Robin II yan. O maging Lito Lapid. Pwede ba? Anong kadyatahan yan? Maisog attorney, sabi ni Iris Bell, let's go Marcoleta. Tingnan natin to. Si Basti iba tatakbo. Bukang tatakbo sa Senate si Basti. Pero sabi ni Pangulong Duterte, tatakbo siya ng mayor, tapos si Basti vice mayor.
Pero sa hand carry ko nilagay, sabi ni wala, pero sa hand carry. Melody T, nawalan ka? Sa hand carry nyo dapat nilalagay yung mga cellphone. Sabi ni Gino Iligan, no to Manny Pacquiao. Definitely no. Kita mo, walang prinsipyo. Walang dignidad. Sa boxing, magaling siya. Imagine mo, ang sabi niya, pag ako nanalo, nung siya ay nag-campaign sa presidency, ipapakulong ko si Imelda Marcos ang mga Marcos. Ngayon, nasa slate siya. Ibig sabihin, wala siyang pakialam kung alam na magnanakaw, manggugurgur, addictus benedictus ang presidente. Ang kanyang target lang ay para sa boto. At para bitbitin siya ng gobyernong bangag. Yung mga ganyan, walang prinsipyo yan. So, ekes yan. Ekes yan. Yang si Dodong Manny, dapat yung gusto niya magtulong, tutulong mo ngayon. Di ba after election, na-stop ang tulong. During election, bigay-bigay naman ng pira. Si Dodong. O buti nga ngayon, inonor niya na yung anak niya ngayon. O, di ba, yung anak niya sa gawas. Remember that? That's my vlog. Hindi ko lang pinakita yung bagets noon. Di ba, dapat magpapa-interview yan eh. Kasi may nag-ano yan, kaya lang sabi ko no, minor de edad pa yan. At ako, I'm hoping na sana i-honor siya ng mga anak niya. Doon pa lang eh, in-honor mo ngayon kasi sikat-sikat na yung anak mo at magaling talaga. Pero ilang years ang nawala ang karapatan ng bata na magkaroon ng ama na, you know, tinakwil or hindi in-honor. Believe ka pa kay Erap, in fairness, ha? Kay Erap, pagdating sa kanyang mga anak, for sure, sinuportahan niya. Kahit na marami siyang Junakis, ino-honor niya lahat. Dodong Manny, ngayon lang niya in-honor. Di pa nga natin alam. Baka yung iba may, I don't know. Di natin alam. Hay, nako, Dodong. Okay. No to traitor politics. Yes, nasa Kingmaker ang anak ni Manny. Yes, nasa Kingmaker anak ni Manny Pacquiao. Chen. Yes, tatakbo din. Wala na ba silang ibang gawing trabaho? Bakit nila sila magnegosyo? May pera naman sila. Bakit tatakbo pa sila? Kasi masarap ang buhay sa politika, lalo na kung magnanakaw ka. Lalo ka kung kawatan ka. Kaya ngayon, diba, may mga negosyo ka na. Gusto mo pang tumakbo. Gusto mo ng proteksyon. Gusto mo ng kawat. Tingnan mo si Marcos Jr. Lahat inuubos na pera ninyo. Kailangan yung wakasan, tapusin niyo yung bangag na yan, yung addict na yan, yung asawa niya, kidnapper, smuggler, mafia sila. Kaya sabi ko, kung ako lang ang tatanungin niyo, dapat walang eleksyon. Dapat gurgurin yung mga hayop na yan. Dapat revolutionary government. Tsaka tayo magkampanya, magsalta ng mga campaign dito, Palangga. No to bangag slate, wala na bang bago? Yung mga bagong pangalan, pwede niyong anuhin yun. Sabi ni Annalyn Corpus, correct, background check at lifestyle din. Lifestyle check din. Huwag pa ulit-ulit at isugal ang ating future sa maling mga politicians. No to luma na politician, mas maganda magsimula sa bago. Walisit. You know what? Ang sad to say, na kahit na iboto pa natin yung pinakamagaling, Cotton Fin 25, ngayon na mga midterm election, hanggat na si Bangag ang presidente or hindi nag-change, okay, ang system of government, I think revolutionary government is the best right now. Para palitan ang lahat ng demonyo, i-abolish ang dapat i-abolish. Wala yung paulit-ulit lang. Yung mga natin, yung mga iboboto natin ng mga matitino, hindi nila maaring matino sila, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Pero mas malakas ang forces ng mga kawatan, lalo na kung bangag pa rin ang presidente mo. So, mahirap baguhin ang Pilipinas kasi rampant o walang habas ang pagnanakaw. Yan lang eh. Nakita niyo si Tambaloslos. Yung pagnanakaw ngayon sa agricultural smuggling. Yan ang dapat ninyong isipin. Agricultural smuggling, si Lisa, si Bangag, ang pamilya niya ang sangkot. Paulit-ulit natin si Michael Ma in-appoint. Ayaw na. Wala ni isang mga kongresista. Si Swansing na yan, nagbida-bidahan. Ayan, pinatahimik. Ayaw nilang sabihin sa taong bayan na si Lisa Bangag, silang mga bangag, ay promotor ng smuggling, agricultural dyan sa Bureau of Customs. Sila lahat. Di ba? Kaya nakakalungkot. Kaya sa totoong wala akong
gana sa totoo lang dito sa susunod na eleksyon na 'to. Kasi kung si Bangag pa rin ang presidente, mag-elect lang tayo ng mga konti. Na-elect mo si Attorney Vic Rodriguez, na-elect mo sila Lorraine, Badoy, na-elect mo kung sinong gusto mo na-elect, Marcoleta, yan, lumalaban yan sa Congress. But kung si Bangag pa rin, kontrolado pa rin nila. The best thing is, pumunta kayo sa kalsada, wakasan yung mga putang inang yan, panagutin lahat ang mga smuggler, panglagutin lahat yung mga bar dyan na nagdadrag ng mga bisita, mga foreigner or mga balikbayan para nakawin yung kanilang mga Rolex watches at kung ano-ano mga gamit nila, personal belongings nila, kasi malakas ang loob ng mga bar dahil may kapit kay Junior. Ganon ba yung sistema na gusto nyo? I-invite kayo ng mga kaibigan, oh, kami na, let's go back, let's visit the Philippines. Tapos hindi, wala kayong kamuwang-muwang, nag-enjoy lang kayo or just having fun, tapos biglang may tumusok, may you know, kaya mag-ingat kayo yung mga anak nila, yung mga mapalalaki, mapababae, yung may mga nabibili na cover or presence of mind, mga palangga. Pag umiinom ka sa bar, nakatakip kang ganyan. Pero kasi ako recently, hindi na ako pumupunta sa bar dito. Ang dami mga bar dito sa Hollywood. Mas nag-enjoy ako sa cruising kasi safe doon. Safe doon, lahat ng mga tao, naka-record ang mga pangalan. Then lahat doon, bawat sulok may camera. So ang kamas-malasan mo lang doon, pag nalasing ka, ang risk lang sa cruising, pag nakipagkilala ka sa mga boylet doon, tapos may saltik, tapos pabuhat-buhat ka, parang si Jack and Rose, tapos ilaglag ka doon sa ocean. Di ba? Yun lang yung risk doon. Pero in terms of yung ano ka, nalagyan ka ng mga ano dyan, ng mga pampaborlog, ano yun, I may say 0%, maybe 0%, maliit na porsyento, unless kung Bangag talaga yung nakasakay doon. Pero sa mga bars dyan sa Pilipinas, wala pong hustisya sa Pilipinas. Kitang-kita nyo kung anong ginawa sa KOJC. How much more na kayo ay pinatulog dyan sa bar na yan sa Taguig o kung saan pa man, sa Makati, saan pa ba mayroong bar. Tapos nanakawin yung branded mong mga suot. Kasi kasabot ni Bangag o kaibigan ni Bangag ang may-ari ng bar. At yung bar na yan, dyan din nagbabangag yung mga artista na kaibigan ni Sandro. Oh, di ba? What kind of country na meron ang Pilipinas? Kaya huwag kayong masyadong tumutok sa eleksyon. I hate it. Ngayon, abala. Although naintindihan ko naman, kasi kaysa naman hindi kayo lumaban, kaysa naman pabayaan niyo yung mga bangag, okay lang yan. Yung mga nagpa-file ngayon ng mga COC, ayun, wala naman akong against dyan. Kaso lang, dapat inuuna nyo kung paano kayo makipaglaban. Revolutionary government ang solusyon ngayon. Kailangan palitan ang mga putragis na yan, ng mga kawatan. Diyan sa Congress, sa Senado, lahat na lang naka-Rolex, naka-Chanel, kung ano pang mga mamahaling designers, pera nyo lahat ng bayan, sinisira ang kalsada, tinatanggal OFW, nagpakahirap, nagpakaalila sa ibang bayan, yung 4 na telepono, pasalubong niya siguro rin sa mga anak niya, kapatid niya, tatay niya, ninanakaw lang dyan sa airport. Doong panahon ni Duterte, papalunok ni Duterte lahat sa'yo, pati bala. Walang ganyan. Pag-upo ni Duterte, takot ang mga nasa airport at nasa airlines. Pero ngayon, welcome to the Bangag administration. Wala na pong takot eh. Ang parking ticket, di ba? Bigla na lang itinaas ng bonggang-bongga. Oh my God, Pilipinas kung mahal. Kaluoy man mo. Sabi ni AI Mondiosa, kung magre-rev gabo, sino magpupondo? Ako! Pag ko sa loto ng bilyon-bilyon, pupondahan ko kayo. No, you have to speak up. Kailangan yung lumabas sa kalsada. Bala kayo, sinong gusto nyo? Iboto nyo si ganito, si ganyan, si ganon. Then what? What? Mababatanggal ba natin ang bangag? Ano ba problema ngayon? Ano po ba ang problema ngayon sa Pilipinas?
Ang problema ngayon ay ang presidente niyong adik, ang presidente niyong mafia, kasabwat ng mga durugista, kasabwat ng mga smuggler, kasabwat ng mga manufacturer, kasabwat ng mga sindikato, kasabwat ng mga makakaliwang grupo, rolled into one. Demonyo. My God. Nakikita ko, sa totoo habang nakikita ko yung mga COC, yung mga kaibigan natin, sabi ko nga, I understand. Kasi kaysa naman wala kayong gagawin. Pero I feel sad. Pag nakikita ko na yung mga tao na, yung iba, yung mga, yung mga pangalan na paulit-ulit na lang. Do you think? Susolusyonan nila kahirapan? Walang balls yung mga yan. Mga duwag. Kayong mga supporter ni De Lima, kayong mga supporter ng Liberal Party, nabigyan na kayo ng chance para ipaglaban. Pero tignan nyo ang sinuportahan nyo. Kakampi na ng mga bangag. Di ba? Massive corruption, sabi ni Trollban. Yes. Widespread, massive, talamak, karumal-dumal na corruption. Yan ang problema. Hindi eleksyon ang solusyon. Ang solusyon, lumabas kayo sa kalsada, mag-speak up kayo dahil kawawa na ang inyong mga anak, baka susunod, yun na ang madudukot. Yung mga online gambling, talamak, naging adiktos benedictus ng inyong mga pamilya, nasira na mga buhay ninyo, nag-iprenda ang inyong mga, pati mga gasol, mga kalan ninyo, na ibenta. May mga nagbe-message sa akin, nakakalungkot. Dahil sino nakikinabang dyan? Ang gobyernong bangag. O kumusta si Rainier Chu? Okay, isa yan sa mga pasabog natin. Naitawag na ba dyan? Nag-appear ba? Nag-appear ba sa Senate and Congress? Na yan ay may pananagutan dyan sa Pogo na yan. Bakit ang mga kaibigan ni Bangag Jr. hindi napipiga nila Ontiveros ng Huwad Committee? Why? Protected ng bangag, hindi pinapa-attend yung mga kasabot niya. Ano nangyari kay yun na nga, kay Michael Ma, Hisaya Rot, nakalaya. Absuelto. Si Napoles, absuelto. Mayroon tayong pasabog dyan. Okay, na mayroong testimonya si Napoles na si Bangag at si Lisa ay nakinabang sa PDAF. Oh my God, mga kababayan, ambot. Kailan matatapos? Sabi ni Troll Basar, military junta is the solution. Purge ang mga corrupt na. Isa pa yon, yeah. Good din yan. Ewan kung kailan si kikilos. Baka bukas, makalawa. I don't know. AFP, support the Filipinos. Good governance is highly needed, sabi ni Amari. Ewan ko ba na sa mga AFP na yan, mga palangga? Sana hindi kayong ang biktima. Well, ano ba yan? Nasuhulan ng pera? Military is the only way. Not only military. You people. People power. Peaceful revolution. Yan ang totoo. Kaso lang, ayaw nyo. Okay? Di wala tayong magawa dyan. Forever kayong what? Hindi sila aalis. Hindi sila aalis kasi hawak nila ang pera. Binubusalan nila lahat, pati mga general. Kahit busalan nila yan, kung kayong mga Pilipino, kung kayong mga tao ay lumabas, ayun na nga, mga takot. Takot daw, sabi ni Julio. Di, mamamatay kayong takot. Basta ako, hindi ako mamamatay na takot. Bago ako pumatak ang huling dugo ko, at least lumaban ako. Lumaban ako kahit na demonyo ang kalaban ko. At least masaya ako na lumalaban ako. Kaysa naman ang buhay ko malungkot na nasuppress ako, katulad ng iba sa inyo. Takot lumabas. Mamamatay din tayong lahat. Kung takot kayo, ipapamana nyo sa mga anak nyo, mga kapwa-puan nyo. Basta ako, in-instill ko sa mga anak ko, lumaban kayo. Ngipin sa ngipin. Alindog sa alindog. What else? Grabe po, diya sa Tondo ngayon, nilas ang bag. Sabi ni Shikay, grabe po. Tiya ko sa Tondo ngayon, nilaslas bag, bawat cellphone.
biktima niya, simba siya. O kita mo 'yan? Kasi walang takot ang mga kawatan. At yang mga 'yan baka sabog sa pinagbabawal na pulburon at alam nila na bangag ang presidente at walang pakialam sa tao kaya ganyan. 'Pag ganyan ang presidente niyo, addictus benedictus, walang pakialam sa Pilipino, magsaksakan kayo diyan, mag-orgihan kayo diyan sa kanto, wala silang pakialam sa inyo.